welcome po muli sa ating gawain. Dito po sa Jesus is Lord, Sampaga. Silang mga nasa kanilang mga tahanan. Welcome din po kayo sa gawain. Thank you, praise and worship team. Purihin ang Panginoon. Katatapos lang po natin sa temang, ano po yun natapos nating tema? I am emboldened, and therefore I am prepared for eternity. Ang gaganda po ng ating tema. Hindi niyo po ba napapansin? At magkakakonekta, no? I am empowered, ibig sabihin. And now I am ready for eternity. At ngayon naman po ang ating tema. Ano po ang ating tema? I am involved. I am prepared for eternity. Ako ay kasama, ako ay kaisa. Yung nauna, ako ay pinuspos ng kapangyarihan. No? Tapos ngayon sa tema natin ngayon, ako ay kasama, kabilang, kaisa sa misyon ng Panginoon. And I am prepared for eternity. Hallelujah. Praise God for the JIL Church Worldwide. Hallelujah. Napakaganda pong tema natin. Nadadama po ba natin yon? That we have the power of God? And now, ang sabi po, ang hamon naman ay I am involved. Ako ay kasama. Sabi nga daw sa Tagalog ay kasangkot. Parang di magandang term. Parang ako ay kasama. Ako ay konektado. Yun. I'm connected. Praise God. Basta ang teksto po natin ay doon po sa Matthew 9, verse 35. Basahin po natin muli po. In reverence to the Word of God, let us all arise from our seat wherever you are right now, whether you are at home or in the church. Galang po natin ang salita ng Diyos. Basahin po natin. Verse 35. Sabay-sabay po natin basahin. Ano man translation ang hawak niyo po. Matthew 9, verse 35. Tayo pong lahat. Ready? Go. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa pag-aari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dahil napakarami ng mga problema nila at wala silang mahingan ng tulong. Para silang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin niyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Praise God. Tayo po ang kausap ngayong umaga ng ating Panginoon. Sabihin niyo po, ako po ay tagasunod ni Kristo. Amen. Lord, bless your word. Holy Spirit, minister to each one of us through the power of your word. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Praise God! Praise God! Ito pong sitas na ito ay address po sa atin. Tayong mga tagasunod ng Panginoon. Tayong mga nagsasabing, ako'y anak ng Diyos. Ako'y miyembro ng kaharian ng Panginoon. Ang aking Ama, ang aking Panginoon, ay ang Panginoong Jesus. Praise the Lord. Meron lang po akong tatlong bagay ngayong umaga na nais talakayin, subalit bago doon, gusto ko lang po maunawaan natin ang mga katotohanan. Dapat po nating maunawaan na ang daigdig na to, kasama ang lahat ng mga narito sa daigdig, ay pag-aari ng Panginoon. Lahat ng tao, lahat ng creation
ay pag-aari ng Panginoon. Ang sabi po sa Psalm 24 verse 1. The earth and its fullness therein, sabi diyan, are mine. Or are God's. Pag-aari ng Panginoon. Kung kaya nga, dahil sa ito'y pag-aari ng Panginoon, He has the full authority to do whatever He wants. He could demand everybody to live a life that is after Him. Kaya lang po, siyempre, dahil nga po sa kasalanan na umalipin sa tao, nandun yung pagkamasuwayin ng tao sa kalooban ng Diyos. Maliban na lamang siya ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Pero nandun pa rin ang sakdal na plano ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 na pinili daw tayo ng Panginoon upang tayo ay makaranas, no, ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. At hindi tayo tinalaga ni Lord sa kaparusahan. Napakaganda po ng plano ng Lord. Yan po ay plano niya sa lahat ng tao. Ayaw ng Lord na ang tao ay mapahamak. Kaya nagkaroon siya ng plano na isugo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tubusin ang buong sangkatauhan sa kasalanan. Sapagkat ganun nga po ang plano ni Lord, na ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan. At isa rin sa plano ng Panginoon, ang sabi diyan, ninanais ng Panginoon na tayo ay gabayan, pangunahan sa buhay na matuwid. That is the desire of God, to lead us to a kind of life, to a path of life that is righteous. Dito po sa text na ating binasa, makita natin, sabi diyan, maraming tao. Para sila mga tupang, sabi diyan, walang pastol. Hindi alam kung saan tutungo. Walang direksyon ang buhay. Walang kaayusan ang buhay. At sa gitna ng ganong senaryo, nandun pa rin ang plano ng Panginoon na ang bawat isa ay makaranas ng kanyang dakilang kaligtasan. Hindi nagbabago. And even today, as the Lord Jesus Christ from heaven, look at us in this earth, tumitingin siya sa daigdig na ito. Alam ko, nalulungkot ang Panginoon. Pag nakikita niya ang maraming tao na hindi lumalakad doon, sa nais niyang daan na inihanda sa tao. And that is why in this text, we are all challenged. We who say that we are disciples of God. We who say that we have Jesus in our lives. We who say that we have surrendered our lives to God. He is speaking to us this morning and reminding us of His calling for us to be involved in His mission. At ang kanyang misyon hanggang ngayon, bagamat wala rito na ang Panginoong Hesus, nasa piling na ng Ama, subalit iniwan niya ang Santo Espiritu upang sa pamamagitan ng Santo Espiritu, tayo po ay masamahan sa pakikihati sa misyon ng Panginoon. At ang misyon ng Panginoon ay patuloy niyang itatag ang kanyang kaharian na patuloy na ang mga tao ay makakilala sa Kanya. Praise God. Out of this text, kaya ang title po ng aking short exhortation, I am involved. Sabi po doon, what does it cost me? Ako ay kabilang doon sa kaharian ng Panginoon, ano ang presyo nun sa akin? What does it cost me? How much it would cost me to be really involved in God's kingdom? It's not just enough to say that I am involved because you have accepted Jesus as your Lord and Savior. Yes,
Pero hindi lang yung pagkatapos matanggap natin ng Panginoon bilang ating Panginoon tagapagligtas ay tumitigil doon ang plano ng Lord sa ating buhay. That is the beginning. It is just starting. Nag-uumpisa pa lang ang misyon ng Panginoon sa ating buhay kung saan dapat ikaw at ako ay magkaroon ng aktibong pakikibahagi. I am involved. What does it cost me? Ano ang presyo nun? Una-muna, unawain natin. Pag sinabi po natin, I am involved, unang-unang ibig po sabihin, I am connected with the owner of the vineyard. Sabi po dito, ang may-ari ng, sabi diyan, anihin ay ang Panginoon. Involved ka sa anihin ng Panginoon. Yun ang mission ni Lord mag-ani. Ngayon, sinasabi natin, I am involved. We cannot be involved if we are not connected with the one who owns the harvest. So to be involved is to be connected. At pag konektado tayo, meron tayong concern. May pakialam ka. May damdamin ka, may saloobin ka sa misyon ng Panginoon. Hindi lang alam natin ang misyon ng Lord. Meron kang saloobin. You have a concern. If you are connected, you are concerned, and therefore, having a concern, you must have that commitment. Kailangan meron kang tatlong C. No? Connected, concern, and commitment. Commitment or engage. Narito na tayo sa kaharian ni Lord. No? Ito ang kanyang kaharian. Miyembro tayo ng kaharian. Ang Panginoon ay may misyon. May ginagawa patuloy sa kanyang kaharian. Nilagay na tayo doon sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa Kanya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Ano ang ating concern sa kaharian? Konektado na tayo sa kaharian through Jesus Christ. Ano yung ating concern? And what is our commitment? O how do we engage ourselves? No? Kailangan meron po tayong commitment. Pag sinabi po natin, I'm involved, ang ibig po sabihin nun, we are taking an active part. Sabihin po natin, active. Hindi yung membro ka, halimbawa, di ba pag kahit nasa organization, pag member ka ng isang organization, kailangan aktibo ka. Or else, baka hindi ka nga member doon. We must assume an active part. Pag sinabi nating we have to take an active part, we must have a share. Meron tayong bahagi. To be involved is to have a share and to have an active part in the mission of God. To be involved is to support. Sabihin mo natin support. Hindi mo masasabi ikaw ay involved sa isang gawain tapos wala ka namang kasuporta-suporta. We must support the goal of the head or of the owner of the kingdom. Magiging co-worker ka dapat ng hari ng kaharian. Amen? We are to support the goal of the head of the kingdom. Pag sinabi natin, I'm involved, I'm ready to support whatever is the goal of the head of the kingdom. Ano man ang sinusulong ng hari ng isang kaharian, kailangan nandun ako. Susuporta ako. And the Lord Jesus Christ continuously builds His kingdom now. And He is our Lord. Amen. Kaya kailangan nandun po ang ating suporta. Kaya ang sabi, what does it cost me? Ano ang kailangang ibigay ko? Anong presyo nito sa akin?
3 bagay lang po. Una po, faith. Sabi nga we started by faith and we will end by faith. Nung nanampalataya tayo sa Panginoong Jesus, it's all by faith. Wala po tayong ginawa. It's all by faith. Sabi po sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kaya napakahalaga. Hindi ka makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat manampalataya na mayroong Diyos na nagagantimpala ng taong tunay na humahanap sa Kanya. Praise God. So we are here, we have to have our faith, and our faith must center on pleasing God. Ang ating pananampalataya po bilang mga kamanggagawa ng Lord, sa Kanyang ubasan, kailangan po ay nagbibigay lugod sa Kanya. Ang concern po natin ay ano ba yung nagbibigay lugod kay Lord, hindi yun sa atin. Amen po? Amen po? Sabi po, Romans 17, the just shall live by faith. Pag ikaw ay nais magpagamit kay Lord, kailangan matutunan natin mabuhay sa pananampalataya at hindi sa mga nakikita at nararamdaman. We live by faith. And then, 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith. Kaya nga ang tawag ay mananampalataya. Lahat po ng aspeto ng ating buhay ay kailangan na pangungunahan ng ating pananampalataya sa Panginoon. And when we involve in building the kingdom of God and being a co-worker of God's mission, we have to exercise our faith. At siyempre po, pag sinasabi natin na tayo ay may pananampalataya, may 2 pong resulta yon. Dapat nakikita po yon sa ating buhay. Pag ikaw ay manggagawa ng Panginoon, unang-una, ang pananampalataya po ay nagbubunga ng pagpapakumbaba. Ang lingkod ng Panginoon na gusto magpagamit sa Diyos, tunay na ang kanyang karakter ay magpapatunay ng kanyang pananampalataya. Humble. Psalm 25 verse 9, He guides the humble in what is right. He guides the humble in what is right and teaches them His way. So, habang tayo naroon sa kaharian ng Panginoon, nagpapagamit sa Panginoon, yes, nananampalataya tayo sa ating Panginoon, siya ay makapangyarihan, kaya niyang pangyarihan ang lahat ng bagay, subalit tayo, wala po tayong kaya. Kailangan makita po natin yon upang hindi tayo matuksong angkinin ang kaluwalhatian na nararapat sa Panginoon. Ano man ang gawin ng Lord sa kanyang gawain, pagpalain man niya ng todo-todo, kahit katiting na kaluwalhatian ay wala tayong karapatan upang kuhain yun. At kung kaya nga magagawa natin yun kapag ang ating pananampalataya sa Panginoon ay nagbubunga ng pagpapakumbaba. Sapagkat sabi diyan, lalo tayong gagabayan ng Panginoon, ihahatid niya tayo sa tuwid na landasin. Luke 14:11, He who humbles himself will be exalted. Yun lang po ang pag-asa natin. Amen? Wala tayong pag-asa sa ating sarili. Ang pag-asa natin ay ang pangako ng Panginoon na kapag tayo ay patuloy nagpagamit sa Panginoon at nanatili tayo mapagpakumbaba, may time para tayo parangalan at itaas ng Panginoon. At hindi po yun nahuhuli. Amen po?
Yun po ang ating, yung kagalakan na tayo po ay parangalan ng Panginoon. Hindi po natin kagalakan ng parangalan ng tao. Hindi tayo nag-work, hindi tayo naglilingkod, hindi tayo gumagawa sa ubasan ni Lord para parangalan, purihin ng tao. Tayo po ay naglilingkod sa pamamagitan ng ating pananampalataya upang paluguran ng Panginoon. No longer in a world that has a me mentality. Hindi na po mahalaga yung me, yung me mentality. Ang mahalaga po ay ang He is the Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Mga bilang mga involved sa ministeryo ng Panginoon. Talaga pong complete denial of self is needed. Ano na lang panghahawakan natin? Pananampalataya sa Panginoon. Bahala ang Lord. Pangalawa po, ang dulot po ng tunay na pananampalataya habang tayo naglilingkod sa Panginoon. We have to have a genuine faith. Sabi po, we are humble and we become prayerful. Mapanalanginin. Sabi po doon sa Acts 2:42, ang mga believers noon, yung mga mananampalataya, no? They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking bread and in prayers. Ibig sabihin, naglalaan sila ng panahon, no? Sa pag-aaral ng mga turo ng mga apostol, pagsisharing ng pagkain, at higit sa lahat, sa pananalangin. Kaya po napakahalaga, are you involved? Therefore, you must be prayerful. We cannot be involved in the kingdom of God with prayerlessness attitude. Hindi pwede po yun. Kasi ang prayer po ay siya pong nagbibigay sa atin, sabi diyan, ng solusyon sa lahat ng ating makakaharap na problema sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng awit, ano yun? May panahon na nasasaktan ka, napapagod ka. Minsan nawawala yung apoy sa paglilingkod. Ang pinakasolusyon po doon ay manalangin. Manalangin po. Pag tayo po ay kulang sa panalangin, sooner or later, ang atin pong involvement sa gawain ni Lord ay pababa rin po. Hindi po agad yung bumababa yung involvement. Not really. Pero, pag kulang po tayo sa panalangin, unti-unti nawawala yung gana mo. Kasi hindi na re-renew, hindi na re-refresh ang ating spirit. Pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, it's more of the condition of our spirit, not this mind. Pag ang espiritu natin ay puspos parati ng presensya ni Lord, maiingatan niya ang ating isip na magkasala sa Panginoon. Hindi ka manghihina. Hindi ka mawawala ng gana kahit na maraming problema yan, kaliwat kanan. Prayer. Be prayerful. Getting involved in the ministry means to be prayerful. Because prayer is the solution for everything. Sabi po sa Luke 11, verses 9 and 10. Pasinin natin yung word doon. Keep on asking. Keep on seeking. Keep on knocking. Keep, ibig sabihin, continuous. Meron kang kailangan, ipangangailangan, keep. Patuloy kang humingi kay Lord. Meron kang mga katanungan, minsan sa iyong paglilingkod, bakit gano'n? Bakit nangyari yun? Bakit nag-share ako ng Word of God doon? Parang hindi naman tumatanggap. Keep on seeking God's will. Keep. Continuous. And then keep on knocking. Anong kailangan mo? Lord, bigyan mo ako ng
kaayusan, magsalita. Bigyan mo ako, Lord, ng retentive memory. Keep on knocking daw. Keep on asking and you will receive. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and doors will be open. Kaya, prayer po ang solusyon sa lahat ng ating makakaharap na mga problema, kabigatan sa ating pag-i-involve sa agenda ng Panginoon. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Be prayerful. Kaya sabi doon sa verse 38, tingnan niyo po. Kaya idalangin niyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Walang worker? Walang gumagawa? Pray. Wala na nag-i-evangelize. Kulang sila. Sila mga alagad. Kulang yung umahayo. All we can do is to pray. Hingin daw natin. Kasi yung ano man ang problema sa kaharian ng Lord, ay Kanya yan. Kanyang ministeryo yan. Alam niya yun kung paano niya tutugunin. Kaya tayo na mga involved sa adhikain ng Panginoon ay dapat walang patid na nananalangin at hinahanap ang direksyon ng Panginoon. Pray for opportunities for the gospel. Siguro hindi pa po talaga tayo nagpe-pray ng husto. Praise God sapagkat marami pong nadadagdag. Pero have you thought 11 years here in Sampaga, pero wala pang 10 na taga-Sampaga na nakakilala sa Panginoon through this ministry. Siguro kulang tayo pa sa panalangin. Kaya po, yung Watchman Ministry, I'm encouraging everyone here at JAL Sampaga to get involved in that Watchman Ministry. Talaga pong we need to pray and pray. Kaya sabi diyan, wala manggagawa, ayun, mag-pray daw tayo sa may-ari ng anihin. Ultimo si Jesus Christ, he recognized the power and the necessity of prayer in the ministry. So that is all faith. The faith that pleases God and that makes us humble. The faith that leads us to be prayerful. To get involved in the agenda of the Lord, we must also have that love. Yan ang napakahalaga. Love, pagmamahal, pag-ibig. Ibang klase pong pag-ibig. Kung paano po tayo inibig ni Lord, hinanap tayo sa marami. Marahil sa inyong kamag-anak, isa ka sa kakaunti o baka ikaw pa lang ang nakakilala sa Panginoon. Ano nag-lead sa iyo para makakilala kay Lord? Love. That is the love of God. Maaring gumamit siya ng tao, gumamit siya ng pangyayari, pero ang katotohanan ay dahil mahal ka ng Panginoon. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon. And we have the freedom to get involved in the agenda of God because of the love of God that He has showed to us. The love of God. Hindi lang basta pag-ibig ang tinuturo dito ni Lord. Ang sabi po dyan, dinescribe niya ay sabi dyan, pagkahabag. Pag-ibig na may pagkahabag. Compassion. What is compassion? It is putting yourself in someone else's shoes. Yung compassion lang, hindi lang yung nakita mo siya nangangailangan, kundi inilagay mo ang sarili mo doon sa kanyang sitwasyon. That is compassion. Kaya halimbawa ngayon, I love you. Nakita kita, nangangailangan ka.
Pero yung madama ko, yung damdamin mo sa oras na ito, and it moves me to action, that is compassion. Yun po ang kailangan. In our involvement in God's agenda, we need to have that compassion. Sabi ng Lord, verse 36, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Ang pagkagamit po ay sa Tagalog na awa, sa English po ay compassion. Naawa siya, nandun ang kahabagan, nandun ang kaisipan, paano ko sila matutulungan? Paano ko sila maaalis doon sa kanilang kalagayan? At minsan inisip ng Panginoon yun sa ating buhay. Kaya tayo nakakilala kay Lord. Amen. Minsan nag-isip ang Lord, I love this person. How can he know me? How can he receive me as his Lord and Savior? Maybe I'm going to use one of his friends to share the gospel. Maybe I would allow him to get sick so that he will come to me and entrust completely his life to me. Then I will reveal how much I love him. Pag iniisip po natin, yung ating pagkakilala kay Lord, it was really a manifestation of God's compassion. Kaya sabi niya, nakita niya mga tao, napakarami na mga problema nila at wala silang mahinga ng tulong. Katulad nga sila ng mga tupang walang pastol. Ibig sabihin yung mga tao, nakita ni Lord, walang direksyon. Sila ay patungo lahat sa kapahamakan. Kasi wala silang relasyon sa Panginoon. And if we are to get out from this church, we can see those kind of people. Paglalabas po tayo dito sa ating church, makikita natin ang maraming tao. Walang direksyon ang kanilang mga buhay. Kung may direksyon man na tinatahak ang kanilang buhay, ay direksyon na patungo sa walang hanggang kapahamakan. Bakit po? Sapagkat wala po silang tamang pagkakilala sa Panginoon. Yes, they may have all the material things that they need. They may have all the comforts in this life. Pero, wala silang alam sa magiging ending ng kanilang buhay. Yun ang sinasabi. And if you and I are involved in God's kingdom, we have to have this compassion. Hindi lang yung nakikita natin yung kanilang panglabas na kalagayan, kundi nakikita natin yung kalagayan more ng kanilang kaluluwa at espiritu. When you look at the person, huwag tayo makontento sa panlabas na nakikita natin sa tao. Ano ba ang kalagayan ng kanyang kaluluwa? Saan kaya siya patungo? Ganon ang Panginoon pag tumingin sa tao. Nakikita niya ang pangangailangan ng kaluluwa at espiritu ng tao, ang tunay na kalagayan. And for us to be involved in God's agenda, we have to have that kind of love. Yung pag-ibig na yun, ang patuloy natin hingin sa Panginoon. Kaya sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 3, pag meron po tayong pag-ibig, katulad ng sa Panginoong Jesus, sabi po, we can tell the gospel in spite of a strong opposition. Pwede tayo na naisin pa rin natin magayag ng kaligtasan kahit na maraming kumukontra. Kahit na minsan hindi ka pinapansin. Kahit na minsan hindi ka pinapahalagahan. Hindi ka nawawala ng desire na i-share sa kanila ang gospel. That is the way to be involved in God's kingdom. Uubusin mo ang lahat ng kaya mong alam sa gabay ng Lord kung paano maunawaan niya ang pag-ibig at kaligtasan ng Panginoon.
Sa minsan, pangalawa, pangatlong pagpunta mo na hindi ka pinapansin. That is nothing to you. Sapagkat hindi na mahalaga yung self mo. Ang mahalaga ay yung agenda ng Panginoon. Na sila'y makakilala sa Panginoon. 1 Thessalonians 2, 4-6. Ang sabi po, telling the truth without flattery. Ibig sabihin, nandoon po, if we are involved in the kingdom of God, in the agenda of God, kailangan nandun po yung katapatan natin. Sabi ni Paul, doon po yan sa 1 Thessalonians 2, 4-6, ako'y nangaral na walang halong pambobola. Minsan kasi, di ba? Sabi niya, bubula-bulahin mo yan para makuha mo. No. We have to present the gospel as is. Without flattery. Kailangan yung katotohanan ang patuloy na maihayag. Kaya bilang mga taong involved sa agenda ng Panginoon, sinasabi natin tayo ay co-worker ni Lord. Kaya si Jesus Christ, no? Sa kanya mga pangangaral, straightforward, no? Kaya sabi ng ibang alagad, sino pa ang maliligtas? Sino pa ang makakasunod sa turo ng Panginoon? We preach the gospel in the midst of opposition. We preach the gospel without any flattery, without any other motive, but for them to know the Lord and for them to receive Christ in their lives. Walang ibang motibo. Amen? Napakahalaga po bilang mga kamanggagawa ng Panginoon. Katulad ni Kristo, malinis ang hangarin. Isa lang ang hangarin. Paluguran ang Panginoon na sa ating paghahayag, nandun ang purong salita ng Diyos na ating binibigkas sa kanila. Compassion is doing the best. Even it involves sacrifices in our lives. Di ba po? Talaga po. Bago mo madala ang isang tao sa paanan ni Lord, it involves sacrifice. Minsan ilang ulit ka babalik, abutan ka ng ulan, abutan ka minsan ng gutom. No? That is it. Sacrifice. Pero, baliwala yon kasi ikaw ay punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ka ng compassion. Pag walang compassion, hindi mo magagawa yon. Isatabi mo lahat, alang-alang sa isang tao na yan, hindi mo naman kamag-anak. No? Hindi mo kamag-anak, ay baka nga, minsan may sinasabi pa sa iyong masama. Pero out of the compassion that God has placed in your heart, you can do that. So out of compassion, not compulsion and necessity. Hindi compulsion, hindi napipilitan ka lang. O kaya, kinakailangan. Kailangan ako ay tribe leader, ako kailangan ay humayo para may ma-report ako. Out of necessity yon. Out of compulsion, napipilitan ka. Kasi nakakahiya naman. Ministry head ako. Wala akong madalang kaluluwa sa Panginoon. That is compulsion. Hindi po yun. Ang sabi po ni Lord, out of compassion. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God! Makita natin dun po sa Matthew 20, 30-34. Yun po ay insidente na papaalis na ng Jericho si Jesus Christ. Alis na siya sa Jericho. At narinig ng mga tao yun. Sinundan siya, madaming taong sumunod sa kanya. At nakita yon, narinig ng 2 bulag na nasa kalye. Sigaw po ng sigaw yung bulag na yon. Panginoon, anak ni David,
maawa po kayo sa amin. Pero ginawa ng mga alagad, sinaway sila. To paraphrase, huwag niyong istorbohin ang aming Panginoon. Siya na paalis na, nagmamadali na. Pero ang ginawa nitong dalawang bulag, sige pa rin, sumigaw pa rin sila, no? Ngunit lalo pa nilang nilakasan ang pagsigaw nila, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin. And Jesus Christ was moved with the voices of these two beggars who were shouting for mercy for the Lord Jesus Christ. Nakilos ang puso ni Lord at ang sabi po, ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo? Nahabag siya. Kaya, alam niyo yung compassion, it results to action. Yung compassion, pag may compassion, meron ka agad yung kasunod na action. Kaya, sinabi ni Lord, anong gusto niyong gawin ko sa inyo? Sabi nila, Panginoon, gusto po naming makakita. At hinipo ng Panginoon ang kanilang mga mata at sila ay nakakita. Praise God. Out of compassion of the Lord Jesus Christ for those two blind men, He was moved. Ang kanyang direction ay paalis na, pauwi na, paalis na. Pero because He had that compassion, nung narinig niya ang tinig na nagmamakaawa, binago niya yung kanyang direksyon. Hindi na mahalaga yung kanyang pag-uwi. Ang mahalaga yung kasalukuyan na nangangailangan ng kanyang kahabagan. Ganon din po tayo. Amen! May mga pagkakataon po sa buhay. We are to attend to something, maybe personal. You are to go to somewhere. But there is someone who is in need. Alam mo, na ikaw lamang sa pagkakataong yaon ang magagamit ng Panginoon. Kaya ba natin isatabi muna yung naisin na atin? Mayroon tayo. Yung mga plano natin, pansarili natin. Kasi nandun yung compassion sa ating puso upang abutin muna itong nangangailangan. To be involved is to have that compassion like that of Jesus Christ. It changes our direction. It changes our priorities. It changes our motives. Hallelujah! Praise God! Thank you, Lord. Sana lang po. Faith, love, at ang pangatlo po, what does it cost me to be involved in God's mission? I must be filled with the Holy Spirit. Kailangan puspos ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ako ay maging epektibo, mabunga at matagumpay ang aking pag-i-involve sa kaharian ng Panginoon. Epektibo, mabunga, at matagumpay. If we are filled with the Holy Ghost, ang sabi po ng pinag-aralan natin, Holy Spirit emboldens us to do God's work. Tingnan niyo po yung atin pong text. Ang sabi po doon sa verse 35, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo. Ipinihayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. How does the Holy Spirit emboldens us? Sabi dyan.
Sabi dito, no, bago siya nagpagaling, nangaral muna siya ng salita ng Diyos. Nangaral ng salita ng Diyos sa mga bahay, sambahan. Ipinahayag niya ang mabuting balita. The Holy Spirit knows the thought of God. Yung banal na Espiritu, siyang nakakaalam ng kaisipan ng Panginoon. Minsan po, halimbawa po tayo, magsishare tayo sa isang tao, hindi naman natin alam ano iniisip ng taong yan sa kasalukuyan. Now, kapag tayo po ay puspos ng banal na Espiritu, kasi tanging ang Diyos ang nakakaalam ng nasa isip niya, ang Espiritu ng Panginoon ang nakakaalam ng iniisip ng tao. Kaya, kung tayo po ay puspos ng banal na Espiritu, malalaman po natin yung kalagayan ng kanyang puso at isip sa oras na yon. And, the Holy Spirit would give us wisdom how to approach that person. Kita niyo po yung story noon na sinayad ko noon tungkol kay Philip at sa eunuch ng Utopia. It was all done by the power of the Holy Spirit, no? Sino nakakaalam? Alam ba ni Philip na dadaan yung eunuch na yun sa oras na yon? It was the Holy Spirit who directed him to stand by on that street for the eunuch of Utopia who would be passing by. It was the Holy Spirit. Tapos inayos ng Panginoon na ang binabasa ng eunuch na yon ay Isaiah 53, na inihanda din ng Lord, ng Holy Spirit, si Philip, kung paano ipaliwanag yun. Kaya ang tanong niya, nauunawaan mo ba yung binabasa mo? How did Philip know kung ano yung binabasa niya? It was the Holy Spirit. Kaya, getting involved in the agenda of God, it is important that we are filled with the Holy Spirit because the Holy Spirit provides us wisdom. Ipinagkakaloob sa atin ng banal na Espiritu yung tama, akmang Word of God na dapat natin sabihin sa pagkakataong yaon at sa taong yaon. Amen? Minsan hindi mo alam na may sakit pala yun. But the Holy Spirit would somehow reveal to you na maaring doon ka mag-start sa kanyang physical state. No? It's the Holy Spirit work. Colossians 1:9, the Holy Spirit would fill us with the knowledge the knowledge of God's will, wisdom and understanding. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay sa atin ng kaunawaan sa kalooban ng Panginoon sa bawat pagkakataon. Kaya di ba sabi ng Lord sa kanyang mga alagad, ipakukulong kayo ng mga opisyalis, pero huwag kayong mangamba sapagkat sa araw na yon, ibibigay ng banal na Espiritu ang mga dapat niyong sabihin. Amen? Yung banal na Espiritu would equip us, no? What to say, how to say, or where in the aspect of a person you're going to touch. Minsan, di mo naman alam, yung palang taong yun ay broken-hearted. Nililid ka ni Lord na i-touch mo ang kanyang emotional state. It's the Holy Spirit. Sabi niya, it's the Holy Spirit, Ephesians 1:17, help us know Christ better. Hallelujah. Getting involved in God's agenda, napakahalaga na tayo mismo ay lumalago sa pagkakilala kay Kristo at sa kanyang kalooban. Kasi, at yun ay magagawa lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pag tayo po'y puspos ng banal na Espiritu, hallelujah, ang ating puso, isip nakatono parati kay Lord, nalalaman natin yung naisin ng Lord sa bawat pagkakataon, ang nais gawin ng Diyos sa taong yan sa bawat pagkakataon. So the Holy Spirit provides wisdom.
Kaya sa ating pag-i-involve sa mission ng Panginoon, we need the power of the Holy Spirit. Hindi po kaya natin mag-involve sa gawain ni Lord by our own selves, by our own knowledge, by our own understanding. Kasi spiritual work yan. Amen? Hindi ang gawa ng tao. Gawa ng Panginoon. Kaya we need the power of God to keep us involved in the work of God. And it's the Holy Spirit who would sustain us. Alam niyo po, nakakapagod po. Pag hindi po tayo puspos ng banal na Espiritu, ay magbibilang po tayo ng ating gagawin, ng involvement natin sa gawain ng Panginoon. Ay, ako na ang gumawa niyan Meron na akong ganito hindi na pwede. When we are filled with the Holy Ghost, we want to grab every opportunity wherein God can use us. We want God to open opportunities, doors wherein He can use us. Yung kagalakan mo kasi nandoon sa pagpapagamit kay Lord. Maging co-partner ka ni Lord, not only for some time, pero gusto mo always. Amen! Gusto mo parating, kabahagi ka ni Lord sa kanyang mga nais gawin. It's the Holy Spirit. At habang nag-i-involve ka nandun ang kagalakan, para kang hindi napapagod. Pag gabi na lang, mararamdaman mo na medyo pagod ka na. No? Pero yung spirit mo, nandun pa rin yung desire. Gusto ko pa magawa, maglingkod kay Lord. When you are filled with the Holy Spirit, hindi nararamdaman masyado yan Yang pagod. Kundi ang nararamdaman mo, you are all excited. Lalo by the power of the Holy Spirit, and then the Lord performs signs and wonders. You cannot forget that. You cannot sleep. Next, the Holy Spirit. We need to be filled with the Holy Spirit. Not only because the Holy Spirit provides wisdom, but the Holy Spirit also provides boldness. Tapang. Matapang ba tayo? Tulad nung mga sinahid ko nung nakaraang preaching ko. Ang mga alagad nun, sabi dyan, hindi sila masyado nakapag-aral. But, sabi dyan, they were so bold to rebuke, to correct every work of the enemy. Wala kang takot. Hindi lamang sa paghahayag. No? Basta alam mo, yan ay kalooban ni Lord. Sansalain lahat ng kumukontra sa kalooban ng Panginoon. Mark 16:15, sabi po dyan, God commanded us to preach the gospel. To preach the gospel to all people. Walang pili-pili. No? Ibig sabihin ang utos sa atin ni Lord, ibahagi ang salita ng Diyos, hindi lamang sa mahihirap, kahit sa mga mayaman, kahit sa mga nakapag-aral. Minsan pagka tayo ay hindi masyado nakapag-aral at ang kaharap natin ay nakapag-aral, para tayong nahihiya, nawawala ng tapang. Pero the Holy Spirit, when we are filled with the Holy Ghost, sabi diyan, ilalagay ni Lord sa puso mo, sa bibig mo, ang sasabihin mo. Nothing to fear. Sabi niya, preach the gospel to all people, and signs, wonders, and miracles will follow. Kaya po, when we share the Word of God, kailangan nandun po yung ating tapang at nandun ang ating pananampalataya. Naggagawa ang Panginoon. Kaya nga doon sa Acts 4:13, nagulat ang mga Pariseo, mga leaders, no? Sapagkat narinig nila si Peter at si John
mga ordinaryo lang tao, hindi nakapag-aral ng mataas. Sabi niya, nangaral sila with authority. Nangaral na mayroong kapangyarihan. Oh, it's the Holy Spirit. Amen? Diba ang sarap nun? Mangaral ka, alam mo yung sinasabi mo, dinidikta na lang na dinidikta ni Lord. Minsan hindi na nagre-register sa isip mo yun eh. Because of the power of the Holy Spirit. Yung sunod-sunod, sinasabi sa'yo ni Lord. Sabihin mo. Have you experienced that? No? You have prayed, and then you are there in front of the person. Parang ang bilis ng pangyayari. Ginaid ni Lord lahat ng sasabihin mo. And then, you can see her, see him, surrendering his life to God. That's the power of the Holy Spirit. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Praise God, praise God. Mga minamahal, yun lang 3 bagay na nais ko impart sa inyo. Have faith that pleases God. Have faith that makes us humble. Have faith that makes us prayerful. And we must have that love, like that of Christ, like that of Jesus, who's that compassion. And out of that compassion, we are willing to sacrifice. Kasama ang sakripisyo po dyan. And out of that compassion, our mindset are changed. Our directions, our priorities are changed. Because of that compassion that God has placed in our hearts. Kaya yung ating self ay wala ng lugar. Getting involved in God's mission is putting aside ourselves. Denying ourselves. Ang mahalaga, pag tayo'y involved sa mission ng Panginoon, ay yung nais ng Panginoon. Hindi yung nais natin. And then, we must be filled with the Holy Ghost. God called you and me for noble purposes. Niligtas ako ng Panginoon sapagkat marami siyang marangal na purposes o dahilan. God called you to be His co-worker in expanding His kingdom. Hindi po tayo tinawag ni Lord pagkatapos maligtas, wala na po tayong gagawin at mag-aantay na lang sa Kanyang muling pagbabalik. Ano po ang sabi? Sa isang talata, occupy till I come. Maging abala tayo habang tayo nag-aantay kay Lord. Kaya yung parable doon, binigyan ng talent, yung tao, umalis ang kanyang master, at ang sabi nga, occupy till I come. Pagbalik, magsusuli tayo. Kung anong talent. And for us to use our talent, we've got to be involved in God's mission. Sayang naman, yung mga talento, ipinagkaloob sa atin ni Lord, pag hindi tayo mag-involve sa mission. Get involved in His kingdom. Unang-una, by pleasing Him through our faith. Have a strong faith. Have a love full of compassion. Love for the lost. Naalala ko po, hindi ko matandaan yung man of God na yon. Every time he sleeps, sabi niya, bago siya matulog, nananalangin siya. Lord, nakadungaw siya sa bintana kasi maraming mga bahay. Tomorrow, give me a soul to lead to you. Bigyan mo ako ng kaluluwa bukas na mahahatid ko sa iyo. Mababahagian ko ng iyong salita. True enough, every day, that servant of God, meron siyang sinisharean na isang tao para makakilala kay Lord. Compassion, emboldened, commitment. A commitment without the power of God is nothing.
Our commitment must be backed up with the power of the Holy Spirit. Mahirap po mag-commit sa isang bagay na hindi ka sasamahan ng Panginoon. Amen? Mahirap po. Emboldened commitment to preach good news and to promote His kingdom. We are not only to preach the gospel, we are to promote, palaganapin ang kaharian ng Panginoon habang tayo'y naririto pa. Amen? What should make us busy today? Ano ba dapat ang ating pinagkakaabalahan sa buhay na ito? Ang sabi po, alam natin, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and then all these things shall be added unto you. So therefore, our involvement in His kingdom must be our first priority in life. Amen? And all these things shall be added unto you. Totoo po yung pangako ng Panginoon. Kahit na buksan mo pa yung Joshua 1:8, ano po daw yun? Araw at gabi basahin mo ang salita ng Diyos para malaman mo ang lahat ng nakasulat doon at masunod mo. Ano po ang susunod? Nang sa ganon, ikaw ay magkakaroon ng tagumpay. Kaya ano pa rin ang susi? Urahin pa rin talaga sa Panginoon eh. Kasi pag inuna mo yung agenda ni Lord, lahat yun, susunod niya, isusupply niya ang lahat ng pangangailangan. Minsan ang pagkukulang nating mga tao, inuuna yung mga material. At minsan hindi lang inuuna, kundi yun na talaga ang nagiging sentro ng ating buhay. Ang sentro po dapat ng ating buhay ay yung kaharian ng Panginoon, kung saan ikaw at ako ay kabilang. Ang sentro po ng ating buhay dapat ang pinagkakaabala natin paano maipalaganap ang kaharian ng Lord. Ano ang aking bahagi? Ano ang aking magagawa upang marami pa ang makakilala kay Lord? Kaya ikaw at ako, binibiyayaan pa ng buhay ngayon, kalakasan. Hindi niya pa tayo kinukuha. Natanong niyo po ba yun, minsan, sa ating buhay? Bakit, Lord, pandemic, di mo hinahayaan ako magkasakit? Pinapanatili mo akong malakas, malusog. Sinusupply mo ang aking pangangailangan, Lord. Bakit? Because He wants you and me to get involved in the expansion of His kingdom. Niligtas ka niya, niligtas ako. Para sa Kanya, para maggamit niya sa Kanyang kaharian.